Mga kaibigan, tiyak na narinig niyo na ang kasabihang ito ang pamumuhunan sa mga US ETF ang standard na sagot sa pagyaman. Sinasabi nila na hindi mo na kailangan magtanong o makialam pa, bumili ka lang ng bumili ng Nasdaq 100 at para ka na rin na imprenta ng sarili mong pro. Pero bakit sa kabila ng pagsunod ng marami sa tinatawa na perfect answer na ito makakaiba pa rin ang huling resulta may mga kumita ng malaki pero mayroon ding nawi sa pagkalugi? Dito sa pandaigdigang ekonomiya, marami ako nakitang halimbawa ng mga taong sa simula ay punong-puno ng kumpidensya na nga ako mag-ipon sa ETF para sa long term pero sa huli ay hindi rin nakatagal at piniling umalis sa merkado. Ang nakapagtataka ang paraang ito ay hindi nangangailangan ng komplikadong pagsusuri sa kumpanya o mahirap na technical analysis. Kaya bakit marami pa rin ang hindi nakakagawa nito? Ang dahilan ay simple lang, maraming tao ang hindi talaga alam kung ano ang tunay na kinakatawan ng kanilang ginagawa. Nakikinig lang sila sa kwento ng tagumpay ng iba at agad na sumasaba ng hindi naisip. Marahil ay itatanong mo, hindi ba't parang makina lang ang ETF, tuloy-tuloy lang ang pagbili, ano pa ba ang dapat intindihin? Ang toto kalahati lang niyan ang tama. Ang tuloy-tuloy na pagbili ay susi, pero sa prosesong ito ano ba talaga ang kailangan mong tisin? Karamihan ay hindi ito seryosong pinaisipan. Kaya ngayon hihimayin natin kung ano ba talaga ang unti-anting kumakain sa mga account ng mga ETF investor na akala nila ay ligtas hanggang sa malugi sila sa huli. Bago tayo magpatuloy, kung hindi mo pa gaanong kabisado ang Nasdaq o Nasdaq 100, may ginawa akong detalyadong video tungkol diyan. Maaari mong i-click ang information card sa kanang itaas para mapanood ito. Para sa maatawhawa na ang standard na sagot pero hindi pa rin nakakuha ng kita o nalugi pa ang problema ay namumula sa ilang makaraniwang katangian na nakakatakot isipin. Ang unang katangian ay ang malalang pagmaliit sa bigat ng oras. Ang ibig sabihin nito ay ang paakalang napakadali lang ngang oras na kailangan sa pamumuhunan. Sa madaling salita, minamaliit mo ang konsepto ng long-term investment. Karamihan sa mga nagsisimulang mag-invest ay nagsasabi na isang bagay ito ang pera ko para sa retirement, hindi ko ito ibebenta, ipunin ko ito hanggang sa tumanda ako kahit 20 o 30 taon pa. Pagtatapos, agad silang magbubukas ng Excel o compound interest calculator para mag-compute. Halimbawa kung maglalagay ka ng 30000 Taiwan dollars buwan-buwan na may 10% annual return sa loob ng 30 taon, ang lalabas sa screen ay halos 70 milyong Taiwan dollars. Sa pagkakita sa numerong ito, marami na ang nagsisimulang managinip na parang nasa kanila na ang pera. Ngunit ang tanong, kailan mo ba talaga makukuha ang perang ito? Ang 20-30 taon na madali nating itinitipa sa keyboard ay sa katotohanan ay isang napakahabang panahon sa totoong buhay na nakakasuffocate. Madalas nating hindi iniisip ang proseso kundi ang resulta lang. Sa unang 1 o 2 buwan ng pabili, magaan pa ang loob mo. Kahit bumaba ng konti ang merkado, sasabihin mo long-term investment naman ito, ayos lang na bumili habang mura. Ngunit ang 20 hanggang 30 taon ay mas matagal kaysa sa iniisip mo. Isipin mo ito mula pagkabata hanggang elementary, high school at universidad. Ang buong panahong iyon ay humigit kumulang 20 taon. Mula pagka-graduate hanggang sa mag-30 anyos ka, marami ka ng pinagdaanan. Ibig sabihin, para sa mana sa edad 20-30 ngayon, kailangan mong ulitin ang buong buhay mo mula kapanganakan hanggang sa kasalukuyan bago mo matapos ang investment cycle na ito. Pero naniniwala tayo na ang ganun kadali na makakapa-invest tayo buwan-buwan nang walang hinto sa napakahabang panahong iyon. Ang pag-isip na hahayaan lang ang price sa stock market at hindi ito gagalawin ay madalas na isang uri lang ng pag-alis sa sarili. Madali nating isipin na tayo ay disiplinado, ngunit ang realidad ay madalas na kabaliktaran. Sa simula ay kaya pa, pero kapag tumagal na at naging mabuwi ang merkado, ang emosyon ang mangingibabaw at ang sariling prinsipyo ay mababasak. Ang labis na kompidensya ay hindi nabubunga ng tagumpay kundi isang pangit na account statement. Kung titingnan ang manumero ang SP 500 gram Amerika mula 1994 hanggang 2024 ay may annual return na malapit sa 9%. Ang Nasdaq 100 naman sa parehong panahon ay may double-digit performance. Sa teorya, lahat ng bumilim ng index ETF na ito ay dapat yumaman.
Pero ano ang katotohanan ayon sa mga research report ang aktual na kita na mga ordinaryong fund investor sa nakalipas na mga dekada ay huling-huli kumpara sa mismong index. Bakit ganun simple na marami ang hindi talaga nakapahawa ng 20 o 30 taon sa sandaling bumaksa ang merkado, pinipili nilang umalis dahil sa panic at kapag tumaas na ulit ang merkado at nakikita ang iba na nagse-celebrate na yung kita sa internet doon sila muling papasok sa peak o pinakamataas na presyo. Ang problema ay hindi ang merkado kundi ang investor mismo na nawawala sa landas sa pagitan klang takot at kasakiman. Maaring isipin mo iba ako matatag ang isip ko, pero ang data ay nagsasabi na karamihan sa mga Taiwan investors sa US stocks ay may napakaikling holding period. Madalas silang pumasok at lumabas based sa galaw ng merkado. Sinasabing long-term investment pero binabago ang posisyon sa bawat balita. Karamihan ay hindi man lang makatagal ng isang taon pero pinag-usapan ang 20 o 30 taon. Ito ang unang nakakamatay na pagkakamali ang hindi pag-unawa sa bigat ng oras. Ang landas na ito ay hindi diretso at mayos, puno ito ng pag-alinlangan gaya ng iyong buhay. Ang pangalawang aspeto ay ang disturbo ng paghahambing. Kung nakatira ka sa isang lugar na walang internet at signal marahil ay mas madali ang long-term investment. Pero sa totoong mundo, ang ingay sa paligid ang sisira sa iyong ritmo. Kung nasimula kang ma-ETF noong 2025 maring ngayon ay nagsisisi ka na dahil nakikita mong mabilis na tumataas ang real estate o ang hot stocks habang ang ETF mo ay mabagal lang. Ang kaisipang na pag-iwanan na ba ako ang mapapabago sa iyong desisyon. Pinili mo ang ETF dahil mas gusto mo ang katatagan kaysa sa panganib ng papilingang individual na stocks. Ngunit kapag nakita mo ang iba na kumikita ng double ang 7% o 8% na kita mo ay mamumulang napakaliit. Para kang isang marathon runner na nakitang mabilis na tumakbo ang isang sprinter kaya sinabayan mo ito hanggang sa mapagod ka at tumigil sa kalagitnaan. Ang sakit sa investment ay madalas na hindi galing sa pagkalugi kundi sa pagkakita na mas malaki ang kinikita ng iba. Ang pagbenta ng iyong ETF para habulin ang mga asset na mataas na ang presyo ang nagiging sanhi ng pagiging tagasalo sa dulo ng party. Sa Wall Street, kapag ikaw ang huling pumasok sa party, hindi ka nandun para mag-enjoy kundi para magbayad ng bill at magligpit ng kalat. Dito pumasok ang tanya na pustahan ni Warren Buffett noong 2008 laban sa mga top hedge fund managers. Sa loob ng 10 taon ng mga hedge funds na madalas mag-trade ay kumita lang ng 2% habang ang pinili ni Buffett na S&P 500 index fund ay kumita ng 7%. Kung ang professional sa Wall Street ay hindi matalo ang index, paano pa tayong ordinaryong tao na nanonood lang ng YouTube para sa impormasyon? Kapag pinili mo ang ETF, tinatanggap mo ang realidad na may mga taong mas malaki ang kikitain kaysa sa iyo sa ilang pagkakataon. Huwag tumitig sa account ng iba, ituan ang pansin sa sariling hakbang. Ang pangalawang katangian ay ang hindi makapahintay kaya kumakapit sa leverage. Marami ang nakakaramdam na ang ordinaryong ETF ay kasing bagal ngang pagong. Dito nila tinitignan ang leverage ETFs gaya ng TQQQTX leverage. Ang logic nila dahil ang US stocks ay patas sa long term, kung bibili ako ng 3x mas mabilis akong yayaman, pero may tinatawag na volatility decay. Kahit hindi bumagsak ang merkado at mag-sideways lang ito, untunting maubos ang account mo dahil sa mathematical mechanism nito. Halimbawa, kung ang merkado ay bumagsak ng 1% sa loob ng 4 na araw at tumaas ng 4.1% sa ikalimang araw, ang 1 kali index ay babalik sa dati. Pero sa leverage ETF, dahil ang return ay kinakalkula araw-araw, ang bawat pakbaksa ay nakpapalit sa iyong capital na nangangailangan ng mas malaking porsyento ng pag-akyat para lang makabalik sa dati. Kung ang asset ay bumagsak ng 50%, kailangan nito ng 100% na pag-akyat para makabawi. Sa 3x leverage, mas malala ang epektong ito at sa katagalan ay maaring ma-zero ang iyong account. Medjing ang asset management companies ay nakbabala na ang produktong ito ay para lamang sa short-term trading. Ang pag-aakalang mabilis na pagyaman gamit ang leverage ETF ay parang pagsusuot ng damit sa paa at pantalon sa ulo, mali ang posisyon at napakababa ng kahusayan. Ang leveraged ETF ay isang tactical tool. Mas mainam na gamitin ang satu class ETF sa halos lahat ng oras at gumamit lamang ng leverage kapag may mga matinding crisis gaya ng pandemic o financial crash kung saan ang lahat ay takot na takot. Doon mo lang pwedeng i-convert ang bahagi ng asset mo para mas mapalaki ang rebound.
Ang pang-apat na katangian ay ang labis na pagtitiwala na ang merkado ay laging tataas kasabay ng iyong buhay. Dahil sa paniniwalang laging tataas ang merkado, marami ang naglalagay ng bawat sentimo nila sa stocks para sa maximum efficiency. Pero kung ikaw ay nasa edad 20 o 30 sa susunod na 10 taon ay siguradong kakailanganin mong malaking cash para sa kasal sa pambili ng bahay o pagnenegosyo. Kung sa oras na kailangan mo na ang pride saka naman bumaksa ang merkado, ano ang gagawin mo? Ang pagbaksa ay madalas na mabilis at biglaan. Ang pag-akyat ay parang gumagamit ng hagdan, pero ang pagbaksa ay parang pagtalon sa bintana. Isipin mo na lang kung pambayad ng bahay ang premo sa susunod na buwan at biglang naka-crisis, mapipilitan kang mabenta sa pinakamababang presyo o mangutang sa matas na interes. Ang konklusyon ay simple at realidad gaya ng Murphy's Law. Ang pagbaksa ng merkado ay madalas mangyari sa sandaling kailangan mo ng pra. Huwag ilagay ang lahat ng pondo sa stock market ng sabay-sabay. Kung may plano kang gumastos na malaki sa susunod na 3 hanggang 4 na taon, ang bahaging iyon ng pra ay hindi dapat nakalagay sa stocks kahit gaano pagkalaki ang potential na tubo nito.